Welcome to the channel mga kaswabe. It's me, Rico Barrera for Rico Suabe Channel, where we make exclusive contents ng mga luxury rides, sports cars, muscle cars, JDMs, and even supercar. On today's video, we have here ang pinaka-inaabangan. Dati shadow lang siya, dati silhouette lang siya. Inilabas ito ng Nissan from A to Z na mga car nila. As of today, talagang putok ito sa YouTube dahil marami ang nag-antay dito, marami ang nainip dito. Nandito nga pala tayo sa ating control room, and syempre hindi pa natin ito mabibigyan ng review kasi wala pa ito even doon sa Amerika. Parating pa lang to in a few months, few years. So pag-usapan natin yan maya-maya. I'm very excited para ipakita sa inyo, and maybe some of you nakita rin mga kaswabe, meron tayong exclusive photos na hindi mo to makikita sa internet. Meron tayong access pero secret lang yan. Next time ko na sasabihin. And bigyan natin ng highlight before we dive in para makita nyo yung Suabe and yung Choba. Syempre, this one is a reaction video ng mga exclusive and very sharp photos na ibibigay natin. And syempre, binabati ko nga pala sila Ma'am Zara Yap because nagkuha sila ng ating merch, Kasuabe Nation. I-play ko habang nagsasalita ako ha. So, yan o, very nice. Mamaya natin pag-usapan yan. So kaswabe, sinulat ko na lang kasi medyo malilimutin ang lolo mo, ang kaswabe mo. This one is for 2022 na model. 98% pa lang siya, concept car pa lang. Even yung 400, it's not yet 100%. Huwag kang magkakamali na ayan na talaga mismo yon. 98% pa lang, concept car pa lang siya. Maglalanch siya sa Amerika by 2021, and alam naman natin na medyo pagdating dito sa Pilipinas, it's more fun in the Philippines, medyo huli nga lang tayo, okay? Pwede natin isipin baka 2022 or 2023 pa yan. So you have time. Pag gusto mo mag-ipon, mga I think around nasa 4 million yan. May time ka pa, okay? Good thing because this one is a twin turbocharged engine. V6 pa rin siya, 3.0 liter, pero pwede na siya makipagsabayan sa kanyang direct competition. And this one is a pearlescent yellow. So, ala pearl ang kanyang body, and makikipagsabayan siya sa isang rival niya na Toyota Supra. Nasa around 400 horsepower etong Z Proto natin, na pwede rin siyang sumabay sa mga muscle car na Camaro and Mustang, sa mga SS and whatever. This one is the 6th generation, pero I think hindi pa ako sure mga kaswabe. Correct me if I'm wrong. Baka maging 7th generation na to kasi 2008 pa. Medyo matagal na talaga. Pero ako yung ni-review natin yung Nissan 370Z, para sa akin, it's still working pa rin siya. Pero ayun nga yun eh, mas marami ang tao na hindi na naintindihan bakit outdated na yung loob niya and even yung pinaka exterior niya. So, yun ang aalamin natin ngayon. I'll give you sharp photos and i-explain natin kung ano ang mga perspective natin. So, hindi na natin yan pinapatagal mga kaswabe. Let's begin. Ay, wala tayong gloves. Let's hop in sa successor ng isang 370Z, which is yung 400Z. At first, makikita mo kaswabe, bago na, newly designed emblem for Nissan. They keep on promoting it. This is the launching of that 400, of course, in Tokyo, Japan, mga kaswabe. Another, ang ganda ng kuha sa kanya, two-tone pearlescent yellow. Front face siya, mabilis silang kaswabe. Bumait ang kanyang mga mata, yung headlights niya, which is yung dati, Indian Arrow. And you have a strong line dun sa nose ng front face siya. Merong ano doon, may body line na pabukang ganon. Very nice ang front windshield. Then you have a rectangular shape, very strong yung line niya. Mukha siyang box. I don't know kung okay ba sa akin to. Pero very clean yung front bumpers niya dito sa lower portion sa both sides. Wala kasing mga fog lamps or what. Maybe minsan nakakaganda rin na very clean looking din. I-close up natin ang front grille, yung daytime running lamps natin with tiny bits of LED around dun sa two-piece na daytime running lamps natin din. At the center is the projector lamps. So you have 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 slotted na rectangular grills. Then dun sa baba, meron dun malalaki na portion na rectangular grills din. For me, masipag to mag-suck up ng maraming hangin.
well, for the cooling of the engine, V6 twin turbo engine, extra bodywork doon sa lower lip spoiler which is a carbon fiber element mga kaswabe. Ang kagandahan yan, meron sa front, sa side, and even sa rear. I-check natin yan mamaya mga kaswabe. Makikita mo kaswabe yung floating roof design. Nandun, blackout siya, katulad continuation ng roof yun. Tapos blackout din yung mirror. Then the rims is very nice. Nakinig ang Nissan sa atin. Kung nakikita mo kaswabe, sorry dito ako, pero ito nakikita mo. Makikita mo, wala na yung door handle. Ano nga ba yung issue ko dyan sa door handle? Doon sa 370Z, napakalaki. Para kang pumapasok sa pinto ng kastilyo ni Dracula. Okay? Pero dito, very sleek, very clean. Pag lumapag ang langaw dito, madudulas siya. Meron tong additional na 10 horsepower because of the aerodynamics mga kaswabe. Joke lang ha. Pagdating sa baba, ayun nga yun, meron tayong carbon fiber element. Then, blackout ang mirror again. Very nice ang script ng Nissan Z dun sa tires. Okay? Then the nose, very modern ang design ng nose line ng 400Z natin. Idiretso natin kaswabe. This one is for me, a V-spoke. Bronze ang kanyang style. Then, it's a 19-inch alloy wheels with Brembo brake system with ventilated rotor disc. Bakit siya may mga butas-butas? Because daanan po yan ng air cooling. Once na nag-stop ng matindi, at least hindi kagad ito mag-overheat because may aircon dun. Hindi, joke lang kaswabe. Ang ground clearance nito, mukha nga lang mababa. Well, pag naka-sports car ka, you have to accept talaga. Iba-iba na lang yan. So, mas malinaw dito kaswabe, you have a Dunlop racing tires or performance tires, road condition tires, whatever. Dunlop yan. Alam natin na subok yan talaga. Idiretso natin kaswabe, closer look. Sabi ko sa inyo, may mga special photos tayo rito. Closer look for that. Ayan, no? Yung brake calipers, nandun yung pinaka-script ng Z. And this one is the rear view of this car. Z profile. Then the badge is there. Retro styling. Ang rear lights natin like an Tron LED lights, carbon fiber element. Masyado nga lang nakaangat talaga yung styling niya, yung blackout part niya. It's like a Mustang, mga kaswabe. Mustang nga lang itsura niya. May chrome trim doon sa tabi ng roof. Then blackout yung B-pillar ng sasakyan. You have a dual exhaust tip. Hindi lang natin alam kung ano ang tunog niya. Sabing ganon, nasa 400 plus horsepower yan. You have that body line sa ibabaw, tapos biglang maghihiwalay ng ganun kaswabe. Two-tone, kamatch ang blackout mirror, then very strong ang harap niya, boxy ang type, again, mabait nga lang talaga ang ilaw. Nasa garage to because I know one day, baka sasakyan mo tong 400Z na to. Kung hindi man yan, sabi nga nilang gano'n, you have to target the star para kung mag-fail ka man, mapupunta ka pa rin sa moon. May narating ka pa rin. So, ganun kaswabe yun. Kung ano man ang available opportunities natin, gawin natin ang gawin para lahat ng bagay na mahal, magiging mura na lang next time. Okay? O, advice yan mga kaswabe ha. This is the VIP section and business center wherein you can see the yellow racing stripe and dun sa middle part ng seat ng VIP and business center natin, may mga faded design ng yellow. That's the business center. You have a one cup holder. Yun nga lang ang styling niya. I don't know why. What's the purpose? Or maybe kailangan lang simplicity lang raw. Okay? Ayan, ang ganda ng racing stripe. The steering wheel, I think maliit lang to. Tapos black ang stitch niya. You have that Z badge. That's my favorite kasi pag nag-coffee ako, pinipicturean ko yan palagi. High gloss black. Yung mga settings niya dun sa manubela, mga pinipindot-pindot dyan. Meron mga white stitching yata dito sa lower portion na 3-spoke leather wrap ng steering wheel. You have that digital cluster. Wala na yung retro looking na gauge cluster natin. Ay, I'm so sad. Parang for me, mas gusto ko yun kesa dito. Well, this one is modern, tama? Pero for me, mas nandun pa rin ako sa mundong yun. Okay. Side profile, yung mga design ng mga seats natin. Tandaan mo to kaswabe, hindi pa to Nismo. I think this one is a
leather, tapos ventilated mga seats niya. 3 pirasong gauges, which is yung dati, yung clock nandun, driver focus to. Kasi yung direksyon nito hindi nasa gitna mga kaswabe. Medyo nakatingin yan dun sa driver. Upholstery with the yellow stitching. You can see this one is the RP odometer. Speedometer, wala din. So, puro meter na lang to. Okay? Silhouette na shift knob. Diba? Astig ang shift knob nito eh. Pakita natin. Very nice yung definition niya, circle. Yun ang maganda sa kamay. Diba? Pag humawa ka ng bilog, para kang nagmamassage ka niyan eh. Then, good thing, kaswabe, this one is a manual transmission only. So, ibig sabihin, once na nag-drive ka, ramdam na ramdam mo, and even pag i-rev mo yung engine, tapos babaguhin mo pa, straight pipe mo pa yung exhaust, woo! Very tasteful. And you have that Z badge. Dito kayo, start and stop engine. Leather wrap, shift knob tayo with again, yellow stitching, racing stripes, and high gloss black. Yung shift knob, coated na naman siya ng leather, then flat black yung pinakaibabaw niya, which is yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ayun yun, yung aircon mo, okay, parang yung 3 gauge meter din dun sa taas ng dashboard. So, naging consistent sila pagdating dito mga kaswabe. Nakita nyo yun kung paano ko minsan kumuha talaga ng mga photos. Ang astig pag galing talaga sa ilalim. So, this is the Ancestor. It's a Datsun 240Z. And yan yung pinaka-pinagmulan, yung ruta na kung saan nasa 400Z tayo. Sabi nga nila, respect the elders. Even sa term ng buhay natin, general term. This is the complete lineup of the Fairlady Z. I'm not that very familiar with the numbering code. Tulungan nyo na lang ako mag-search kung ano yung mga yan. Final photo that we have here, that's the power of Z. I hope nag-enjoy ka dyan, kaswabe. Hindi ko lang masyadong makomenta na yung mga iba. Choba for me, yung front fascia, sana lang maging consistent sila because this one is a Z profile. Tama? Yung mga curve, hindi naman rectangular lahat eh. Even yung body line sa gilid, dun sa likod, nagigets mo yon. Pagdating sa front fascia, biglang square na ganun. Parang kinunan mo ng isang malaking parte. At sabi ko nga sa inyo, para siyang USB. Kumuha ka ng USB, kaswabe, tingnan mo. Ayan ang isa sa pinakamadaling gawin na shape eh, yung pantay lang lahat. Sana medyo, alam mo yun, kung ganyan yung headlights niya, medyo isabay man lang nila. Napakabait ng headlight eh, di ba? Kung makikita mo, rounded siya. Pagdating doon, biglang kumontra, naging square. Sana medyo wavy ng konti. Katulad kung paano yung itsura nung Nismo na 370Z. Tama. Tapos yung Indian Arrow niya, sana eto, medyo, concept pa lang to, kaswabe. This is a 98% concept car. Pwedeng may mabago pa. Yung emblem placement dun sa Fairlady Z sa rear side, hindi ko nagustuhan kasi parang bara-bara biglang nailagay doon. Parang nailaglag doon. Sana sa sobrang slick ng design niya, imamatch mo siya eh. Dapat tama, sakto lahat. Pwede nilang sabihin na, minsan maganda rin may naliligaw, kaya lang it doesn't work for me. Mas marunong pa ako sa sa Nissan, no? Wala eh. Sariling opinion naman to, di ba? Kaswabe. Then yung instrument, yung digital cluster, what I mean, mas namimiss ko pa rin yung retro looking. Minsan, masarap pa rin yung kakaiba. Tama? Lahat na ng sasakyan, di ba? Puro ganun eh. More on advanced na talaga. For me, yung analog dati, namimiss ko siya. Sana, hindi ko alam kung paano gagawin. You have that infotainment display naman. Maging advanced yun. Pero pagdating sa digital cluster, which is yung 12.3 na display, sana nandun pa rin yung dati, yung retro looking style. Yung headlight, I hate the headlight kasi ito yung pinanggalingan, yung predecessor niya. Kaswabes verdict, inulit ko lang. Meron nga pala tayo nilulutong project, kinabukasan to, nalobat po ang aking camera. Hindi siya muscle car, hindi rin siya JDM. Abangan mo yan, kaswabe, and this one is a big project. Yung headlight, I don't like. It's very conservative. Parang walang character yung headlight. Nagkaroon siya ng two-piece na round, parang mata, ganon, tapos ganon. Hindi ko alam kung tama yon. Unlike before, it's an Indian Arrow na much aggressive and much sharpness on that. Pero this one is rounded. Parang walang character, walang dating. Parang ganito lang yan. Pero yung Indian Arrow, ganito yun, no?
Nakita mo yung difference Kaswabe? Mukha lang nakakatawa, mukhang tanga lang, pero totoo yun eh, di ba? Pero yun nga yun, we have to see it in person. Nagbaso lang tayo sa mga picture. Ang Suabe naman, for me, tchanan! Yung carbon fiber element niya, it's very good because gusto nila maging lightweight yung sasakyan. I get it. Lahat ng modern na cars ngayon, pag-aana na talaga. Unlike nung dati, nung dinadrive ko yung mga Opel Astra, nasingit bigla. Yung mga sasakyan namin dati, sobrang titibay ng sasakyan ni Daddy yun. Chin, side skirt, diffuser is a carbon fiber material. Very nice. Kasi di ba sa Nismo GTR, ayun yung ginamit nila. Pero this one, hindi pa to Nismo mga Kaswabe. Okay? Meron na kagad carbon fiber. Yung door handle, matagal ko ng issue yan, na napakalaki, humaharang sa aerodynamics. Pero this one, nakinig sila sa akin. Thank you very much, Nissan. Nakinig kayo sa isang Rico Suabe. Charot. Ayan, napakaganda kasi sobrang slick na yung design niya. Nakatago man yung door handle pero madali na yun. Tama? Basta ganun na yun. Yung engine niya, it's a twin turbo charged engine which is yung dati, wala lang siya. It's a normal engine, naturally aspirated. Well, ngayon ganun na talaga eh. Mabanggit ko lang even yung EcoBoost, even yung Camaro, naka-turbo sila, pero kung titingnan mo, it's a 4-cylinder lang. So, it adds up a little or much power than a normal variant. Kaya yung GTR, tama, twin turbo charged engine, it's a V6, pero isipin mo, nakikipagsabayan, nakakaasar, nawalan ng memory. Anyway, Kaswabe, nakagigil kaya niyang sumabay sa mga supercar, nandun sa kanyang capable siya, then akala ng tao, supercar na siya. For me, ayun nga, high performance car isang GTR, ayun yung pinopoint out natin na twin turbocharged engine. And this one is reborn after 12 years of mahabang pasakit na they're saying na sobrang outdated na, sobrang luma na. Ngayon, meron na naman tayong bagong crush na Japanese sports car. And by 2022, sana mag-land na yun. Yung sasakyan na yan kasi 21, Amerika pa lang. Yun, pagandaan lang natin. Wishing that yung front fascia niya mabago. And kung yan yung mga gusto mong sasakyan na makita dito sa channel, please leave a comment. Lahat yan binabasa ko. And tingnan mo yung mga past materials natin about the Gladiator, Dodge Charger first in the Philippines, 2020 Nissan GTR. Gusto kita pasalamatan Kaswabe. Thank you very much for being here. And ayan na, lalo pa tayo nagpapaapoy. Warm up natin. Lumalaki na tayo, dumidiretso na tayo. Siyempre, i-merch natin. Huwag niyong kakalimutan to help support this channel to grow big. And lahat yan, inaali ko naman sa inyo lahat ng effort na pwede natin gawin. As of now, eto pa lang tayo. Pero watch out dahil Kaswabe, marami akong sorpresa. Again, it's me, Rico Barrera, your Kaswabe, and always remember, mag-part ka ng Kaswabe team, malakas ang iyong dating. I'll see you sa next ride natin, Kaswabe.